Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Gawa, Kapitulo 25. Nang makapasok na nga si Festo sa lalawigan, pagkaraan ng 3 araw ay umahon sa Jerusalem mula sa Cesarea. At ang mga pangulong saserdote at ang mga maginoo sa mga Hudyo ay nangagbigay alam sa kanya laban kay Pablo, at siya'y kanilang pinamanhikan na humihingi ng lingap laban sa kanya, na siya'y ipahatid sa Jerusalem, na binabakayan upang siya'y mapatay sa daan. Gayunmay sumagot si Festo na si Pablo ay tinataluran sa Cesarea at siya'y paroroon sa lalong madaling panahon. Kaya nga, sinabi niya, ang mga may kapangyarihan sa inyo ay magsisamang lumusong sa akin, at kung may anumang pagkakasala ang taong ito, ay isakdal siya nila. At nang siya'y makatira na sa kanila na hihigit sa 8 o 10 araw, ay lumusong siya sa Cesarea, at nang kinabukas ay lumuklok siya sa hukuman, at ipinaharap sa kanya si Pablo. At nang siya'y dumating, ay niligid siya ng mga Hudyo na nagsilusong na galing sa Jerusalem, na may dalang marami at mabibigat na sakdal laban sa kanya, na pawang hindi nila mapatunayan. Samantalang sinasabi ni Pablo sa kaniyang pagsasanggalang, laban man sa kautusan ng mga Hudyo, ni laban sa templo, ni laban kay Cesar, ay hindi ako nagkakasala ng anuman. Datapwat si Festo, sa pagkaibig na siya'y kalugdan ng mga Hudyo, ay sumagot kay Pablo at nagsabi, ibig mo bagang umahon sa Jerusalem at doon kahatulan sa mga bagay na ito sa harapan ko? Datapwat sinabi ni Pablo, nakatayo ako sa harapan ng hukuman ni Cesar, na doon ako dapat hatulan. Wala akong ginawang anumang kasamaan sa mga Hudyo, gaya rin naman ng pagkatalastas mong mabuti. Kung ako nga'y isang makasalanan at nakagawa ng anumang bagay na marapat sa kamatayan, ay hindi ako tumatangging mamatay. Datapot kung walang katotohanan ng mga bagay na ipinagsasakdal ng mga ito laban sa akin, ay hindi ako maibibigay inuman sa kanila. Maghahabol ako kay Cesar. Nang magkagayon si Festo, nang makapagpanayam na sa Sanhedrin, ay sumagot, naghabol ka kay Cesar ka paparoon. Nang makaraan nga ang ilang mga araw, si Agripa na hari at si Bernice ay nagsidating sa Cesarea at nagsibati kay Festo. At nang sila'y magsitira roong maraming araw, ay sinaysay ni Festo sa hari ang usapin ni Pablo, na sinasabi, may isang taong bilanggo na iniwan ni Felix. Tungkol sa kanya nang ako'y nasa Jerusalem, ang mga pangulong saserdote at ang mga matanda sa mga Hudyo ay nangagbigay alam sa akin na hinihinging ako'y humatol laban sa kanya. Sa kanila'y aking isinagot na hindi kaugalian ng mga taga-Roma na ibigay ang sinumang tao hanggang hindi nahaharap ang isinasakdal sa mga nagsisipagsakdal, at siya'y magkaroon ng pagkakataong makagawa ng kanyang pagsasanggalang tungkol sa sakdal laban sa kanya. Nang sila nga'y makagkatipon dito, ay hindi ako nagpaliban, kundi nang sumunod na araw ay lumuklok ako sa hukuman at ipinaharap ko ang tao. Tungkol sa kanya, nang magsitindig ang mga nagsisipagsakdal, ay walang anumang sakdal na masamang bagay na maiharap sila, na gaya ng aking sinapantaha. Kundi may ilang mga suliranin laban sa kanya tungkol sa kanilang sariling relihiyon, at sa isang Jesus na namatay na pinatutunayan ni Pablo na ito'y buhay. At ako, palibhasa'y naguguluhan tungkol sa kung paano kayang mapagsisiyasat ang mga bagay na ito, ay itinanong ko kung ibig niyang pumaroon sa Jerusalem at doon siya hatulan tungkol sa mga bagay na ito. Datapot nang makapaghabol na si Pablo,
na siya'y ingatan upang hatulan ng emperador, ay pinag-utos kong ingatan siya hanggang sa siya'y maipadala ko kay Cesar. At sinabi ni Agripa kay Festo, ibig ko rin sanang mapakinggan ang tao. Bukas, sinasabi niya, siya'y mapapakinggan mo. Kaya't nang kinabukasan nang dumating si Agripa at si Bernice na may malaking karilagan at nang mga kapasok na sila sa hukuman na kasama ang mga pangulong kapitan at ang mga maginoo sa bayan, sa utos ni Festo ay ipinasok si Pablo. At sinabi ni Festo, Haring Agripa, at lahat ng mga lalaking nangaritong kasama namin, nakikita ninyo ang taong ito na tungkol sa kanya ay nagsasakdal sa akin sa Jerusalem, at dito naman ang buong karamihan ng mga Hudyo na nangagsisigawang hindi marapat na siya'y mabuhay pa. Datapot aking nasumpungang siya'y walang anumang ginawang marapat sa kamatayan, at sapagkat siya rin ay naghabol sa emperador, ay ipinasya kong siya'y ipadala. Tungkol sa kanya'y wala akong alam na tiyak na bagay na maisusulat sa aking Panginoon. Kaya dinala ko siya sa harapan ninyo, at lalong-lalo na sa harapan mo, Haring Agripa, upang pagkatapos ng pagsisiyasan ay magkaroon ng sukat na maisulat. Sapagkat inaakala kong di katwiran na sa pagpapadala ng isang bilanggo ay hindi magpahiwatig naman ng mga sakdal laban sa kanya.